Good evening. This is the part 2 of pasilitang midterm ng pagsusulit, peking balita. Ang peking balita ay isang lumalaking banta sa lipunan dahil sa mabilis itong kumakalat online sa mga plataforma sa social media. Nalilinlang ang publiko at nagdudulat ito ang tunay na pinsala sa totoong buhay, ngunit marami pa rin ang naniwala rito dahil sa psikolohikal na mga salik. Pero ito ay sinadyan na mali o napanlinlang na mga impormasyon na ipinapasa bilang totoong balita at maaari din na paniwalaan ito ng ilan habang may iba't ibang mga taong naman na nagdududa. Kaya lang, madami ang naniniwala sa mga tao sa peking balita dahil sa confirmation bias o pagkiling sa sariling paniwala sa pinaniwalaan ng mga tao ang mga impormasyon na tumutugma sa kanilang pananaw kahit na ito ay mali. Isa rin ang kakulangan sa media literacy o kakayahang suriin kung totoo yung o papanilang ang isang balita. Marami din ang hindi marunong na magsuri ng pinagkukunan ng impormasyon o makita ng senyales ng maling balita. At meron pa itong mga dagdag ng kwento para ito ay mag-viral. May malaking epekto din ang mga influencers at mga viral na nilalaman. Halimbawa, kung ito ay viral, totoo na siguro ito. Isang mapanganib na pananaw, madalas din ginagamit ng peking balita, ang emosyonal na panik ng tao, lalo na ang galit, takot o pag-asa, upang madali ito paniwalaan at maikalat ang mga ito. Sa huli, dapat nating bigyan pansin at tiin ang mga pangangailangan ng kamaliyaan sa impormasyon at digital literacy ng mga taong nagnais gumagamit ng mga online na impormasyon at bigyan ng pananagutan ang bawat taong nagkakalat ng peking balita. Thank you.